at aking po iniling mga minamahal tayo po lahat tumayo. Tayo po lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito po minamahal mga ngaral ating beloved elder, Brother Noel Braganza. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin at dakilain ang kanyang kabanal-banalang pangalan. At yung pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved elder, beloved Brother Joven Peret. Let us all pray, mga minamahal ko sa umagang ito. Tayo magkaisang dumalangin. Opo, dakil at magpala namin ang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo ay pinakamamahal na Panginoon. Sa umagang ito, malang Panginoon, patuloy ka namin pinupurit, pinasasalamat. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malang Panginoon, ang iyong napakatamis at banal na presensya ay minsan bang dumaloy sa aming kalagitnaan. Malang Panginoon, sa patuloy na katapatan ng iyong mga anak, sa dako ng pagbibigay, malang Panginoon. Maraming salamat sa paglagis mo, malang Panginoon, sa mga naunang yugto ng aming po banal na gawain. At muli, sa bahagi ito, malang Panginoon, ikaw naman maglangis at magpala sa iyong mga banal na salita namin po mapag-aaralan. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng espiritual na pagpapala. At sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Huwag akong makita mo lang, Panginoon, kundi walang hanggang karunungan, kapangyarihan, pag-ibig sa amin. At sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisan ng aming po mga minamahal na mamanggagawa. Habang aming hiningi ng kapatawaran ng lahat aming mapagsalangsang. Patanin rin yung abang lingkod, malang Panginoon, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs us out right now. In Jesus' name, amen and amen. Bigyan natin ng masigabo at gising na palakpak ang ating pinakamamalang Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating mga kinaupuan. Mga minamahal ko't magising na tayo. Amen. Time check ay 5:05 na ng madaling araw. Amen. At atin naman pong bigyan ng halaga at sakripisyo, mga minamahal ko, especially ang bahaging ito ng pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakil at pagpaparangal ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Alameda. Patuloy po nating inaalala mga banal na turo, ang mga memories ng ating mga beloved Mama Dear, especially sa ating pong spiritual na buhay, ang kanila pong pangangalaga sa atin mga minamahal ko, at nariyan ang kanila pong mga minamahal na mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa malang Panginoon. Parang atin pong banal na ministry, itong mga minamahal ko'y patuloy na makapagmisyon. Amen. Ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong Kinapal at ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning ang aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatiran, at sa ating mga Facebook Live webcast viewers, mga minamahal, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at purihin ang kanyang kabanal-banal pangalan, kabanal-banalang pangalan, mga minamahal ko, na tayo po mga minamahal ay nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos at hayaan niyo muna kung bumati ng a blessed New Year, mga minamahal ko, a healthy New Year, mga minamahal ko, a healthy 2021 para sa ating po lahat, mga minamahal. Amen? At sa ating pong mga minamahal manggagawa, mga minamahal ko, sa ating beloved pastor, mga minamahal ko, to the whole beloved Alameda children, mga minamahal kong pagbati po natin ng happy New Year, mga minamahal.
At atin na pong tignan, mga minamahal, ang ating pong magiging tema. Mga minamahal ko ngayon pong umagang ito. At tayo nga po'y nagpapasalamat, mga minamahal ko, sa mga Panginoon for starting our year right, mga minamahal ko. Amen? Tama, mga minamahal ko, sapagkat tayo po'y nandito, mga minamahal ko, sa First Friday Overnight Worship, mga minamahal. Amen? At wala nang talagang tatalo pa, mga minamahal. A good starting point, mga minamahal ko, na kapag mga minamahal ko, inuna po natin ang katuwiran ng kaharian ng mga Panginoon. Amen. At atin na pong tingnan, mga minamahal ko, hallelujah, atin pong magiging tema. Paki-flash po sa screen. Renewal of love and commitment. Pagpapanibago ng pag-ibig at commitment is pangako in Tagalog. Amen? At napag-usapan nga natin nung nakaraang Wednesday, amen, ng 2020, mga minamahal, yung na tayo nga po, mga minamahal ko, ikakasal, mga minamahal ko, sa, amen, sa ating groom. At yung pinakamamahal, ba yun, Jesucristo. Diba, pagka mga sinabing renewal, amen, ay atin pong tinutukoy dito yung renewal of marriage vows, amen, na bilang pagpapakita ng wagas at hindi nagmamaliw na pagmamahal ang mga mag-asawa kapag sumasapit ang kanilang 25th year anniversary. That's gonna be, ang tawag doon? Silver wedding anniversary. Pag umabot na sa 50 years, that's gonna be a golden wedding anniversary. Pagka umabot pa beyond 50, going 75th, mga minamahal ko, that's diamond anniversary. Amen? So mga minamahal ko, bagong taon. Amen? Ang sabi nga, mga minamahal ko, New Year ushers a new hope. Ito'y nagdudulot ng panibagong pag-asa. Panibagong simula. Fresh start, ika nga. Amen? Magkaroon tayo ng opportunity, ng pagkakataon na talagang tignan muli, re-examine, mga minamahal ko, ang mga bagay-bagay, mga minamahal ko, lalo na kapag mga minamahal ko, spiritual na aspeto ng ating pong buhay, na siyang pinakamahalaga, hindi po ba? So, mga minamahal ko, magkaroon tayo ng pagkakataon to reassess our order of priorities ngayong 2021. So, mga minamahal ko, dati pa rin, mga minamahal ko, unahin natin ang kaharian at ang katwiran ng mga Panginoon, and all these things shall be added unto us. Nag-aasam tayo ng masaganang bagong taon, di ba? Yun naman talaga, mga sa pagbati po natin, a blessed New Year, a prosperous New Year, a bountiful New Year. Pero mga minamahal ko, hindi alam ng mga tao, bumibili ng mga bilog na prutas, kumpletohin yung 13 na klase, mga minamahal ko, ng prutas, para masagana daw ang taon. Pero hindi nila alam ang pinaka-sekreto talaga. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen? All these things, lahat na, mga minamahal ko, ng mga bagay na kinakailangan mo, mga minamahal ko, will just, mga minamahal ko, come to you. It will overtake you. Ang sabi nga, mga minamahal ko, ng mga nagpapaliwanag dito, patungkol sa pagbibigay. Na mga minamahal ko, panibagong hakbang upang ipagpatuloy po natin yung ating pong spiritual journey with an unaltered vision, mga minamahal ko. Hindi nagmamaliw, hindi nagbago. Dumating man ang pandemya na talagang nagpahina sa mga tao. Pero tayo, mga minamahal ko, the same goal pa rin. Ang ating hinahangad, ang kamtin, ang buhay na walang hanggan, to be with the Lord forever.
magkaroon ng eternal life. Amen. Kaya nga mga minamahal ko, pagdating ng New Year, madalas natin maringgan mga minamahal ko yung mga tao ng about New Year's resolution. Nakesyo daw itong 2021, yung mga bisyo kong paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, pambababae, mga bad habits, mga sinful habits, ay talagang iiwanan ko na. I have to change my spending habits para makapag-ipon. Magsusumigasig ako, magsisipag ako ngayong bagong taon para ako'y umasenso. Pero mga minamahal ko, take note, mga minamahal ko, yes, for a while, di ba? 1 to 2 weeks, months, the most, mga minamahal ko. Pero, anong nakikita natin mga minamahal? Along the way, ay hindi naman talaga nagbabago. Walang pagbabago. Sapagkat only Jesus can make a total and complete transformation in a person's life. Ulitin ko mga ang mahal na Panginoong Hesus lamang ang magbibigay ng kompleto, lubos na pagbabago sa buhay ng tao. Palakpakan po natin ating pinakamamahal ng Panginoon. So pambungad po nating teksto mga minamahal ko, it's a familiar verse. Pero mga minamahal ko, take note, mga minamahal ko, familiar verse, pero tingnan natin, baka mga minamahal ko, hindi man talaga natin nasusunod. If any man be in Christ, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Diretso na lamang po sa Tagalog, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, ang kabanatay 5, ang talatay 17, ito po sinasabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen. Napakalinaw mga minamahal ko ng pagkakabasa ng talatang ito mga minamahal. Therefore, if any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga mga minamahal ko, sinabi ko kanina, napakinggan po natin mga minamahal, that only Jesus can make a total and complete transformation in a person's life. Marami talagang nag-a-attempt, mga minamahal ko, na sa pamamagitan daw ng kanilang inner power, yung willpower, strong resolve na tinatawag, yung sarili lang kagustuhan. Yun daw ang kanilang puhunan para talagang magbago. Pero hindi naman natin nakikita yung tunay na pagbabago. Balik sa dating gawi. After a while, mga minamahal ko, weeks and months, balik uli sa dating pag-inom ng alak, pagiging gumon, mga minamahal ko, sa paninigarilyo, pagiging gumon sa sugal, at kung ano pa mga minamahal ko ng mga sinful and bad habits na tinatawag. Sinful and bad habits na kinakailangan po nating iwanan na talaga at wag nang dalhin ngayong 2021. There's a quote, mga minamahal ko, meron tayong babasahing quote, mga minamahal ko, paki-flash sa screen. Nang sabi dito, mga minamahal, first, we form habits. Then, they form us. Conquer your bad habits, or they will conquer you. Ano ibig sabihin nito? Binubuo tayo ng mga gawin na ito. Pero sa kalaunan, mga minamahal ko, sila na ang bumubuo sa atin. Hindi na tayo makawala. Amen? So ang sabi diyan, mga minamahal, pagtagumpayan mo yung mga maling gawi, mga maling ugali,
para hindi ka nila pagtagumpayan. Lahat ng nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating dakilang Diyos. Natin magsabi ng praise the Lord. Alam po natin mga minamahal ko na napakahirap. It's hard to break that old and sinful habits na tinatawag. Bakit? Di ba? Kumbaga mga minamahal ko, kumapit na sa iyong sistema. Amen? Nagtagal na talaga mga minamahal ko. Nakasanayan mo na. In fact, nahiyang ka na. Take note mga minamahal ko, itong mga sinful and bad habits could be your comfort zones. Amen? Sabi nga mga minamahal, oy, comfort zone ko na, Brother Noel, linggo lang talaga. Pag Miyerkules, busy ako. Hanap buhay, alam mo na, Brother Noel, mahirap ang buhay ngayon, pandemya. Pag overnight, Brother Noel, ayokong mapuyat. Alam mo yan. Malulosyang ako. May transaction ako sa umaga ng Sabado. Baka makawala ang mga milyones kong transaction. Linggo lang talaga. Oh, so comfort zone mo. At ayaw nang kumawala, mga minamahal ko sa bagat. Di ba? Getting out of your comfort zone, mga minamahal ko, ay talagang mahirap na bagay. Sapagkat, komportable ka na nga eh. Kaya nga, ang hirap mga minamahal, kumbinsin mo mga iba, oy, komportable na kami, panonood na lamang ng webcast. We are in our comfort zone in our homes. O, anong nangyari sa kanilang comfort zone? Nahiga. Oy, overnight prayer. Sarap mahiga. Habang nanonood ng mga patotoo. Oy, nasandal na yung likod. Pagkamulat, mga minamahal ko, anong oras na? Tinignan ng relos. Oy, alas 6 na ng umaga. Tapos na. Ang overnight worship. Hindi ko natapos. Hindi ko nga natapos yung isang patotoo. Kasi nasandal lang ako eh. Ito kasing kamang ito, napaka-komportable, ang lambot-lambot. O sinisi pa yung kama. Kaya nga mga minamahal, amen, these bad habits could be our comfort zones na kung hindi natin mga minamahal ko, amen, di tayo mag-i-effort talaga, eh anong mangyayari mga minamahal? We will be stuck. Hindi na tayo makawala dyan sa ating sariling kalugihan. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, there are steps, mga minamahal ko. May mga hakbangin para makawala tayo dito sa mga bad habits na ito. Amen? Na mga minamahal ko, baka bit-bit pa natin ngayong 2021. Wag nawa. So mga minamahal ko, the first step, mga minamahal ko, is admission. Pagtanggap. Ang sabi dito mga minamahal, you cannot be cured by being in denial. Diba? Ang isang pasyente, mga minamahal ko, Dok, wala naman talaga akong sakit eh. Wala akong sakit. Pero meron talaga actually. So, hindi ka magagamot ng doktor kung hindi mo tinatanggap o inaamin na meron kang sakit. Di ba? Very logical, mga minamahal. So, admission is the first step towards healing and freedom. Para sa iyong kagalingan at sa iyong kalayaan dito sa mga sinful and bad habits na ito na dadalhin mo pa until 2021, wag nawa, iwanan mo. Iwanan mo na yan. Proverbs chapter 28 verse 13, mga minamahal ko, basahin muna natin sa wikang Ingles. Kindly. Proverbs chapter 28 verse 13.
From the book of Proverbs, chapter 28, verse 13. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Sa Tagalog, Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanatay 28, ang talatay 13, ito po ang sinasabi, siya ang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Amen. purihin ang banal na pangalan natin mong pinakamamalapay noon sa pagkabasa ng kanya pong mga banal na salita. He that covereth his sin shall not prosper, ang sabi ng banal na kasulatan. But whosoever confesseth and forsake them shall have mercy. So, talagang we must have to admit na talagang meron tayong mga bad and sinful habits and it needs to stop. Kinakailangang mahinto na. Kinakailangang mapagtagumpayan na ng isang anak ng Diyos. Na kinakailangan wag nang bitbitin pa nitong 2021 sapagkat hindi makakabuti. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, number 1 yan. Sabi nga kanina, mga minamahal, hindi ka magagamot kung hindi mo tinatanggap, hindi mo kinikilala na meron kang karamdaman. Amen? So, the first step, mga minamahal, is we have to admit. Huwag itago. Diba ang sabi ng ating binasa, mga confess it, mga minamahal ko, at iwanan mo talaga. Pagtagumpayan mo, mga minamahal. Huwag mo nang, kumbaga sa mikrobyo, huwag mo nang binay-baby yan. Pangalawa, mga minamahal ko, do not justify. Ito medyo mga minamahal ko, talagang natatawa yung mga ilan. Kasi mga minamahal ko, hallelujah, isa sa mga dahilan kung bakit nagpe-persist, nagpapatuloy ang isang bad habits or sinful habits ay kasi ginajustify natin. In our minds, okay lang, Brother Noel, na magbabad ako sa social media. Hindi naman ako nanonood ng mga malalaswang palabas. May justification, di po ba? Amen po ba? O ilang Brother Noel, ang pagiging walang kabanalan ay kasi sa puso. Nandun ang kabanalan talaga. So okay lang na ako'y sumunod sa mga uso. Kung ano yung latest fashion ngayon na talagang nagpapakita ng mga, di ba? Ng mga talagang, oy, attractive, ay sexy. Ginagaya mo, ayaw kong ma-outcast. Ang dami mong justifications. Anyway, ang kabanalan naman ay nasa puso. Wala sa panlabas na anyo. Pero alam natin, mga minamahal ko, amen, kung ano yung nasa loob ng iyong puso, talagang nagmamagnify yan sa labas. Amen? So anong kasuotan mo, ang siyang laman ng iyong puso. So kung hindi banal ang kasuotan mo, hindi rin banal na ang puso mo. Amen? So no justification kapag holiness ang pinag-uusapan. Okay lang, Brother Noel, na malate ako sa gawain kasi bumabawi naman ako sa mga ibang bagay. Ha? Dinodoble ko ang aking mga ikasampung bahagi at handog. Talagang sobra-sobra ang aking binibigay. Pwede ba nating suhulan ng mga Panginoon? Meron bang palakasan sa mahal ng Panginoon? May mga padrino ba pagdating sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon? Di ba wala? Kasi nga, obedience is better than sacrifice. So kapag ka, mga minamahal ko, talagang ginastify mo yung pagiging latecomer mo, ha? Mga minamahal ko,
Ayaw mo talagang kumawala. Do not justify. Wag mong, what is justify sa Tagalog? Bigyan ng hustisya. Okay lang, Brother Noel, na manigarilyo ako. Total, mapatawad din naman ako ng malapang. God is love eh. Iintindihin ako ng malapang Panginoon habang buhay. Ay talagang bisyo ko to eh. Wala pong ganun, mga minamahal. Amen? Kaya mo minamahal ko, hallelujah. Ano pa mga minamahal? Tatlo, yung ating mong binanggit, mga minamahal ko na hakbangin, mga steps, para makawala tayo dito sa mga sinful and bad habits na ating pong mga minamahal tinataglay pa rin. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, struggle talaga matatawag, di po ba? And every day, mga minamahal ko, talagang tayo po'y nahaharap. Sabi nga mga minamahal ko, mahirap sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, every day yan. Araw-araw yan nakikipagbaka, mga minamahal ko, to become a better or if not, the best version of ourselves. From glory to glory is changing me. Changing me. Diba? Kinakanta natin yun, mga minamahal ko. Ayon sa kaluwalhatian ng kaluwalhatian ng mahal Panginoon, araw-araw tayo binabago ng mahal Panginoon. So, ang kinakailang mangyari, mga everyday, mga minamahal ko, talagang nagpupursigi tayo to become the best version of ourselves, mga minamahal ko. Magkaroon talaga tayo ng effort na baguhin ang ating pong mga sarili, mga minamahal ko, towards the glory of God. Amen? Makita yung glory ng mga Panginoon sa ating pong mga buhay. Sapagkat kung hindi, mga minamahal ko, kagaya ng ating mong napag-aralan nung nakarang Wednesday, pag-aandap-andap ang ating pong mga ilawan, then we cannot be light bearers. Amen? Tayo po, mga minamahal ko, ang nagsisilbing, mga minamahal ko, nagdadala ng ilaw ni Kristo. At kinakailangan makita ang glory ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Let your light so shine that they may glorify your Father which is in heaven. Palakpakan po natin mong pinakamamahal na Panginoon. Lalay magsabi ng praise the Lord. O mga minamahal ko, hallelujah. Pangatlo, mga minahakbangin para makawala tayo, mga minamahal ko. Ang sabi dito, mga minamahal ko, be mindful of its negative and destructive effects. Oy, ano nga ba mga minamahal ko nga talagang gustong puntuhin na ating pinakamamahal na Panginoon? Basahin muna natin ang aklat ng mga taga-Galacia, Kabanatang 6, ang talatay 7 hanggang 8. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Galacia, Kabanatay 6, talatay 7 hanggang 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi nagbibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. So mga minamahal ko, maging aware daw po tayo na it has its consequences. Amen? Kapag ka nagtanim tayo, mga minamahal ko, ng mga bagay na para sa laman, ang sabi nga ng Biblia, naghahasik tayo, mga minamahal ko, hallelujah, mag-aani daw tayo ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So kinakailangan po mga minamahal ko na alam natin ang kahihinatnan ng ating po mga sinful and bad habits na ito kung hindi natin mga minamahal ko mapagtatagumpayan. Amen?
So ano mga negatibo at mga mapanirang epekto, mga minamahal ko? Kung magpapatuloy ako sa aking paninigarilyo, then I will have a lung cancer. Di ba? Ang tindi nga, mga minamahal ko ng mga advertisement, mga minamahal ko kung titignan nyo yung kahan ng sigarilyo, ano mga nakalagay doon? Di ba? Yung mga talagang matitindi na. Pero yung mga may bisyo talaga, wala yan. Ang sa mga magkaroon na talaga ng lung cancer. Kung magpapatuloy akong magiging late sa pagdalo sa gawain, then I'll be missing the praising songs. Ano na idudulot ng mga praising songs sa atin? Nagbibigay ito ng kasiglahan. Amen? Magiging kumpleto ang ating pong pakikipagtipan sa mga Panginoon at mga minamahal ko, di ba, kapag kumpleto ang ating pakikipagtipan sa mga Panginoon, then blessings will follow. Amen? Anong epekto, mga minamahal ko, kapag nagbabad ako sa paglalaro ng mga video games na yan? Then I will hurt my family sapagkat magiging irresponsable ako. Di ba? Imagine, mga minamahal ko, puro ka na lang laro maging dito sa loob ng iglesia, pati na rin doon sa inyong tahanan, di wala ka nang magagawa. Nagiging irresponsable ka. Diyos ko. Ano ba talaga meron dyan, mga minamahal ko, talagang addicted na talaga ang mga kabataan. Halatang halata kapag ka panoramic na yung posisyon ng kanilang mga cellphones, then that's it. Pindot, kaliwat kanan. Ano bang napapala, mga minamahal ko, kapag mga minamahal, hindi ka sumusunod sa kabanalan? Kasi masarap. Hindi ka outcast, hindi ka feeling outcast. In ka. Pero anong magiging destructive effect niyan? Diba? Without holiness, you cannot even see, not even a shadow, not even a hint of God's kingdom. At kung walang kabanalan, ay hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Amen? So mga minamahal ko, kinakailang malaman mo ito. Okay, nakaramdam ka ng pleasure, pansamantala. Nakasunod ka kasi sa uso. Kung ano yung in sa sanlibutan, ay talaga, hindi ako outcast. Hindi ako manang. Pero pansamantala lang. Amen? Pag-inom ng alak, nakakalasing na alak, na tinatago mo pa rin hanggang sa mga oras na ito. Hanggang sa maging alcoholic ka na. Ganun ba, mga minamahal ko? Ano magiging epekto niyan? Umaasa ka ng kaligtasan? Ang ating katawan na ito ay templo ng Diyos. Na ang sabi nga ng banal na kasulatan, sa sino mang gumiba, sumira, sa templong ito ay igigiba at sisirain din naman ang Panginoon. Amen? So hindi lang physical, mga minamahal ko, yung negative and destructive effects, mga minamahal ko, pati rin sa spiritual, lalong-lalo na. Amen? So ano pa, mga minamahal ko? Bukod sa mga nabanggit po natin, mga minamahal, anumang mga bad habits yan, iwanan na natin. Huwag na nating bitbitin pa, dalhin pa itong 2021 para lumakad tayo, mga minamahal ko, ng panibago. Amen? Yung ating pagiging mga minamahal hindi matapat, dadalhin pa ba natin sa 2021?
Dumanas tayo mga minamahal ko ng kasalatan sapagkat talagang nakita ng mga Panginoon talaga hindi nag-grow. Hindi tayo mga minamahal ko talagang sumusunod. Tumatalima, bantulot pa rin hanggang sa mga oras na ito na kagaya ng ating napakinggan mga minamahal. So mga minamahal, mindful, dapat maging aware ang mga Kristiyano para talagang maging motivated sila to change. Amen? Kapagkat walang idudulot na kabutihan kung mananatili tayo dyan sa mga bad and sinful habits na yan, mga minamahal ko, hallelujah. So ang sabi mga minamahal ko ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, iwanan na. Lahat. Wag na magtitira. Not even a hint or a shadow, mga minamahal ko, of our past. Kasama yung ating pong unforgiving spirit. Dumaan ang Christmas, dumaan ang New Year, mga minamahal ko, hindi pa rin tayo marunong magpatawad. Wala pa rin puwang ang mga puso natin sa pagpapatawad. Mainitin pa rin ang ating pangaulo. Napakaiksi pa rin ang ating pong mga patience and understanding. Contentious spirit pa rin hanggang sa mga oras na itong umiiral sa atin. So, anong mangyayari, mga minamahal ko? Dapat iwanan na. Kompleto, mga minamahal ko, na talagang wala na ititira. Kasi kung bit-bit mo pa yan, mga minamahal ko, talagang walang mangyayari. Amen? Basahin natin ang aklat ng Efeso, mga minamahal, diretso na lamang po sa Tagalog. Kabanatang 4, ang talatay 22 hanggang 24. Tatlong bagay, mga minamahal kong binanggit dito, mga minamahal ko, para talagang makawala na tayo. Amen? Yung mga datihang pagkatao, mga minamahal ko, nung mga days natin, mga panahon na tayo hindi pa nakilala sa Panginoon. Dapat hindi na makita na sa atin ngayon kasi bagong tao na tayo, di ba? Bago nang nilalang. Amen? Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanatay 4, talatay 22 hanggang 24. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. So tatlong bagay, mga minamahal ko, inyong iwan. Di ba? Nakita na natin yung iwan, mga minamahal, doon sa Proverbs 28 verse 13 kanina. Iwanan na. Yung mga datihang pagkatao, yung mga datihang gawi, yung mga masamang gawi. Iwanan na yan. At ang mga pangalawa, mga bago sa espiritu ng ating po mga pag-iisip, renewed mind. Huwag nang mag-justify. Amen? Huwag nang i-justify, mga minamahal ko, at lulusot pa tayo. Para mapagaan yung ating po mga comfort zones. Di ba? Babawi naman ako sa ibang bagay, Brother Noel eh. Wala, mga minamahal. Ang pangatlo, mga minamahal ko, magbihis ng bagong pagkatao. Ibihis si Kristo. So step by step, mga minamahal ko, katulad mga minamahal ko ng mga tatlong hakbangin, mga para makawala tayo. Admit, do not justify, be mindful of its destructive and negative effects. At dito, mga minamahal ko, hallelujah, iwanan na completely. Huwag nang magbitbit pa ng kahit na 1%. Iwanan na. Totally, mga minamahal, we ought to remain totally
new. Di ba? Manatili, mga minamahal ko, na talagang bago ng nilalang, bagamat talagang prosesong matatawag. Hindi kasi kailangan ng malang Panginoon ang New Year's resolution na inilalatag ng mga karaniwang tao sa ngayon. Sa atin, mga minamahal, hindi niya hinahanap yan. Ang hinahanap ng malang Panginoon sa atin ngayon, bagong taon, mga minamahal ko, yung renewed and mga minamahal ko, panibagong pag-ibig at pangako natin sa Kanya. Pinaigting. Hindi niya kailangan ng New Year's resolution mo na magsasabi ka, "Oy, hindi ko na gagawin, Brother Noel. Simula ngayon, itaga mo sa bato, magiging matapat na ako." Hindi niya kailangan yan. Hindi niya kailangan ng lip service. Hindi niya kailangan ng mga pangakong napapako. Ang kailangan niya ngayon, mga minamahal ko, ay talaga i-renew mo. Renewal. Yung pag-ibig mo sa Kanya, yung commitment mo sa Kanya bilang isang anak ng Diyos. Hindi niya kailangan ng pangako mo na talagang titigilan mo na talaga ang paninigarilyo. Ang tinatanong ng malang Panginoon sa atin ngayon ay kung gaano mo kinaiibig ang malang Panginoon. Na talagang you please Him more than you please yourself. Uulitin ko, serving God is not a matter of convenience, but it is a matter of commitment. May sakripisyong matatawag, pero ginagawa mo yung sakripisyo. Handa kang magsakripisyo. May kahirapan, pero ginagawa mo ito alang-alang sa pangako mo, sa commitment mo sa mahal na Panginoon. Sa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Si Apostol Pedro ay natanong ng tinatawag na threefold, "Do you love me?" question. Alam po natin yan? Amen? Basahin muna natin dito, mga minamahal, mga huling bersikulo, mga minamahal ko. Sa aklat ng Juan, Kabanatang 21, talatang 15 hanggang 17. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, ang kabanatay 21, ang talatay 15 hanggang 17, ito pong sinasabi. Kaya nang kapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon, "Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kay sa mga ito?" Sinabi niya sa kanya, "Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig." Sinabi niya sa kanya, "Pakanin mo ang aking mga kordero." Sa 16, sinabi niya sa kanyang muli sa ikalawa, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako?" Sinabi niya sa kanya, "Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig." Sinabi niya sa kanya, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Sa 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlo, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako?" Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanyang sinabing makaitlo, "Iniibig mo ba ako?" At sinabi niya sa kanya, "Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Amen. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. I-analisa po natin, mga minamahal ko, itong threefold "Do you love me?" question. Na si mga minamahal, tinatanong tayo ng mga Panginoon ng ganito ring katanungan sa mga oras na ito. For the third time, mga minamahal ko, habang tinatanong ng mga Panginoon si Pedro, mga minamahal, replying in affirmative form. Diba? Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Pero pang the third time na, pangatlong beses na, mga minamahal ko, ang sinabi ng banal na kasulatan, nalumbay, at hindi lamang nalumbay, kundi nasaktan si Pedro. As if ang pakiramdam ni Pedro, that God is doubting His love.
Nag-aalinlangan ba ang mahal na Panginoon sa pag-ibig ni Pedro sa kanya? Pero hindi. Hindi nag-aalinlangan ng mahal na Panginoon, kundi nais lamang ipabati ng mahal na Panginoon na ang paglilingkod sa kanya ay merong kaakibat na malaking responsibilidad. Amen? Sapagat every time na affirmative, yes, yes Lord, I love you. Pero ang sinasabi ng mga Panginoon, feed my lambs, feed my sheep, pakanin mo ang aking tupa. Na siyang sinasabi sa atin ng mga Panginoon, if you love me, my son, my daughter. Na sinasabi niya, stop that sinning habit. Yung sinful habit mo na paninigarilyo, sapagat ang iyong katawan na yan ay aking templo. So glorify me with your body. Sinasabi ng mga Panginoon, if you love me, my son, my daughter, then spend your most precious asset in life. It's not about the money na iniisip natin. Yung ba? Ang most precious asset natin? Hindi ba? Hindi yun. Ang sinasabi ng mga Panginoon, yung precious and most, di ba? Expensive asset natin yung ating time. Oras. You can earn money, but you cannot earn time. So itong hinahanap ng mga Panginoon, kumpletuhin mo ang paglilingkod mo sa Kanya. Huwag mong bawasan yung quality time mo sa Kanya. Amen? Spend your time, your most precious asset with me. Sinasabi ng mga Panginoon. If you love me, keep my commandments. Magtapat ka sa pagbibigay, sapagkat yan ay palatuntunan ko, yan ay pruweba at ebidensya ko na mahal, na mahal, na mahal mo ako. If you love me, then be holy, because I am God, a holy God. Nakagaya rin, mga minamahal ko, without holiness, you cannot see me. Sinasabi ng mga Panginoon sa atin sa ngayon. Na para tayong nasa katayuan ni Pedro, na tinanong ng makaitlo kung talagang mahal niya ang mga Panginoon. Amen? So tayo mo lahat, mga minamahal ko, itamayo. Sapagat mga minamahal ko, hallelujah. Renewed love and commitment. Yun lamang hinihingi ng mga Panginoon. Ayaw niya ng New Year's resolution mo, kapatid. Gusto niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang i-please mo siya. Amen? Bigyan ng kaluguran ng mga Panginoon bago mong bigyan ng kaluguran ng iyong sarili. We're not called by God, hindi tayo tinawag ng mga Panginoon to please ourselves, but to be pleasing, mga minamahal, para sa Kanya. I-please siya, mga minamahal ko. Bigyan ng kaluguran ng mga Panginoon, like a vessel fit for honor. Intindihin natin, mga minamahal ko, awitin ito. Nais na mga Panginoon, nating gugulin, mga minamahal ko, nating nalalabing panahon. Magbibigay lugod sa Kanya. Pagsunod, mga minamahal ko, sa Kanyang mga palatuntunan. Papapanatili natin sa kabanatan. Paglilinis sa ating mga karumihan. To be pleasing you. Yan dapat nabubuhay ang isang anak ng Diyos. Hindi yung mga minamahal pagbibigay lugod sa Kanya. To be pleasing you, Lord. Oh, pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I lift my heart in full surrender, and
Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. First stanza, para wala. Lord, I want to live a life to please you. Panawain natin bawat liriko ng awiting ito. And bring my heart before you to Bibigyan tayo ng roll. pagkakataon ng wala Panginoon. Make of me a Ang sabi ng pagpatuto kanina. for Binigyan ng mga Panginoon na binigyan ng pagkakataon ng mga panumbalik. sparkling gold. Pwes ngayong bagong taon na ito, mga minamahal ko. Hallelujah. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng mga Panginoon. Bagong taon, panibagong buhay. Panibagong kapal sa paglilingkod sa Kanya. Tutuwin ko, minamahal ko. Pleasing you, Iwanan ko. oh pleasing you. This is all I wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I give my heart In full surrender, and all that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you. Oh, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. Oh, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really Wanna do. This is all I really wanna do. Purihin natin napakabait ng Diyos. Panibagong taon. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga ilan, mga minamahal ko, nakakarami. Sumalubong sa bagong taon, mga minamahal ko, na mayroon pa rin pangamba. Sapag hindi pa nga natatapos, mga minamahal ko, ang ating pong mga trials, ang mga hamon natin kinakaharap. Tumuwid tayo ng bagong taon, mga minamahal ko, na mayroon pa rin pandemya. Nakakatakot sapagkat mga minamahal ko, kaya na ating napakinggan. Hindi pa man mga minamahal ko na bibigyan ng solusyon, ng cure. Itong COVID-19 na ito, mga minamahal, may panibago na namang variant.
isang klase, mga minamahal ko, na mas babagsik pa. Ayon sa mga medical experts. Mga minamahal ko, hallelujah. We cannot live in denial. Nasasabihin natin, mga minamahal ko, hallelujah, marami pang panahon, brother Lord. Hindi pa tayo nasa uling panahon. Pero isang tiyak na bagay, mga minamahal ko, kompleto ng mga palatandaan, kompleto ng mga senyales, mga minamahal ko, that indeed, mga minamahal ko, we're in the end times. Kung in denial ka pa hanggang sa mga oras na ito at marami ka pang plano, mga minamahal ka, ang vision mo ay talaga, mga minamahal ko, hallelujah, tuparin mo pa yung mga ambisyon mo sa buhay. Magpayaman pa. Maging tanyag pa. Maging somebody pa, mga minamahal ko. Tila baga hilis na yan. Hindi realistic. Kasi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kung ating titignan, kompleto na ang mga senyalis. We cannot live in denial. Uulitin ko. Na mga minamahal ko, hallelujah, sa panibagong taon na ito. Napakasimple ng gustong ipagawa ng mga Panginoon. We have to renew, gawing bago, pagpapanibago, renewal ng ating pag-ibig sa Kanya, ng ating pangako sa Kanya, na maglilingkod tayo without any mental or physical reservation. Nakayanin natin, mga inalagpasan po natin ng 2020 with God's provision, wonderful provisions. Lahat ay naging apektado nitong pandemyang ito. Ang dami mong nawalan ng trabaho. Ang dami nagsarang mga kumpanya. Pero ang kahabagan naman ng Panginoon ay nanatili sa ating mga anak niya. We survive the 10 months, mga minamahal ko, dumaan ang pandemya, at eto pa rin tayo nananatiling naglilingkod sa Kanya. Sapagat pangako na pala, Panginoon, hallelujah, that He will never leave us nor forsake us. Walang magagawang tao sa atin, ni walang magagawang pandemyang ito sa atin, kung susunod lamang tayo sa Kanya. Huwag natin sirain na ating pong mga patotoo, mga minamahal. Minsan, mga minamahal ko, gumagawa ng kaparaanan ng mga Panginoon para talaga, kasi tinatago natin. Ayaw nating tatawin nating confess, nasasarapan tayo sa mga bad habits niya. Na mismong mahal na Panginoon, ini-expose tayo. Oo, napapahiya tayo. Pero after that, mga minamahal ko, hindi ba, mga minamahal ko, nakakalaya tayo. Ang sabi nga, mga minamahal ko, maliban na ito, hallelujah, ating mai-confess, mailantad, mga minamahal ko, hallelujah, saka pa lamang tayo lalaya. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, to be pleasing God, to be pleasing you, ang paluguran ka, yun na lamang, mga minamahal ko, reason for my living. Ang dahilan bakit tayo nabubuhay, mga upang paluguran ang mga Panginoon. Huwag paluguran ang ating mga sarili. Amen? Sa umaga ito, mga minamahal ko, hallelujah, nariyan ang walang Panginoon handang makinig sa atin. Kailanman hindi naging bingi ang walang Panginoon. Bukas ang kanyang pandinig sa ating mga karaingan. Pero as usual, mga minamahal ko, hallelujah, unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pumalang na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, dagdag na mga taon for our beloved evangelist Wildy Estrada Almeda and his beloved family. Sa ating po mga minamahal na mamanggagaw.
Magpanalangin na ng bawat isa, mga minamahal ko. Kumakaharap tayo sa days of uncertainty. Hindi ba natatapos ang problema ng buong mundo? Mga minamahal ko, hallelujah. Sa mga minamahal ko, hallelujah. Para tayo po'y mapayapa. Mga minamahal ko, hallelujah. Magkaroon, hallelujah, ng mga minamahal ko kasiguraduhan. Peace of mind. Walang iba na mga magbibigay nito, kundi ang malamang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo para sa ating minamahal ay Panginoon. Ang matakilang Diyos sa mamanala, mga pangyarihan sila. Walang Panginoon. Sa bagong taon na ito, walang Panginoon. Na may manatili kami, walang Panginoon. Hallelujah, 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 sa paglilingkod sa iyo. Huwag namin kalimutan, walang Panginoon, mga palatuntunan. Huwag namin kalimutan, walang Panginoon, yung mga kagandahang loob sa amin sa mga nagdaang mga panahon. Ang iyong dakilang pag-iingit ay aming babaunin sa aming panibagong hakbang na ito, walang Panginoon. Hallelujah, patuloy mo na huwag bigyan ng kalakasan, kalusugan na ay minamahal ay Pangilista, wellness struggle, pero sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Dami mo na rin, walang Panginoon, kasama ang aming mga minamahal na mamanggagawa. Hallelujah, ang kanilang mga extension sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Patong po natin ating mga kaliwang kamay. Sa parte ng ating mga karamdaman, hallelujah, kung pagmumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig, pag-inom ng alak, paninigarilyo, mga pagsusugal na yan, hallelujah, ating po nang talagang kompletong iwaksi, iwanan ang mga datihang pagkatao, mga minal na sumama ng sumama. Ayon sa pagdarayang sinasabi ng banal na kasulatan. Hallelujah, habang ating pumakanang kamay, nakapatong sa ating pumaulunan, isipin po natin na ating minamahal na ebangelistang naglehans po sa atin. Muli tayo sama-samang dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamalang Panginoon sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus, walang Panginoon. Kaya sama-samang sinasaway ng mga uri ng mga demonyong mga karamdaman. Hallelujah, mga balaki sa aming paglilingkod na ito. Hallelujah. Ang hallelujah, inaasam po namin masaganang taong 2021, walang Panginoon. Igawad mo naman, walang Panginoon, habang aming sinasaway lahat ng demonyong mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, cast out and be healed right now in Jesus' name. All vices be gone in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. At the top of our voices, let us all shout, mga minamahal ko, sa umagang ito, mga minamahal ko, hallelujah. Bigyan tayo ng malang Panginoon ng panibagong lakas. Amen? Hindi lamang renewed love and commitment, pati ang ating pong pananampalataya, i-renew naman ang Panginoon. Amen? Renew the hope and faith, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Let us all jump 3 times. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po darako sa ating pong mga mahalagang announcement. Mga minamahal ko, narito po ating pong beloved ordained preacher. Amen? Ating beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan ang pang ating malapay noon. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless sa ating pinagpalmar ating pong beloved Elder Brother Noel Braganza. Salamat sa ating malapay noon. Sa kanya mga minamahal na salita na ating napag-aralan sa umagang ito mga minamahal at tayo po mga minamahal ay talagang patuloy na talagang inaaral na ating malapay noon at talagang itong bagong taon na ito mga minamahal sabi nga bakong pakipagbaka mga hindi natin alam anong marahil ang ating kaharapin mga minamahal sa ating buhay lalo na sa spiritual na aspekto. Pero sabi nga natin napag-aralan
ay napakahalaga, mga minamahal na talagang tayo ay magkaroon mga minamahal ng renewal ng kumbaga ma-revive muli. Kung tayo man mga minamahal ay talagang dumadaan sa kahinaan, sa pag-uusig, sa panlulupaypay, sa mga pagsubok, mga minamahal, ay lagi nating alalahanin, mga minamahal, na mayroong Diyos na kapag atin lalapitan, sasampalatayan, mga minamahal, dahil sabi ng Biblia, wala tayong ibang mapagkukunan ng lakas, ng tapang, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, dahil sabi nga ng Biblia sa ating pagkatipon, dito lamang natin laging naririnig ang salita ng Panginoon, ang buhay na patutuo, ang himala na siyang talagang nag-renew, mga minamahal, sa ating mga nanghihina na pananampalataya. Makalawa ating marinig, mga minamahal, kung paano pinagpala, pinag-ingatan ating mga kapatiran sa kanilang patutuo. Tayo nagsisilakas, mga minamahal. Amen? Kung tayo nakaririnig ng pangaral sa pangaral ating pastor, Brother Estrada Almeda, mga minamahal, ay tayo po, mga minamahal, nagkakaroon ng tapang upang harapin, mga minamahal, ang mga darating pa, mga minamahal, na ating mga pagsubok, mga minamahal, o yan, mga minamahal, ay bagong, sabi nga, mga minamahal, bagong taon, ay bagong pagkikipagbaka, mga minamahal, sa ating buhay, lalo na sa spiritual, mga minamahal. Kaya lalo tayo magsumikap na mawalhagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Kanya lamang natin masusumpungan, mga minamahal, ang tunay na kapayapaan, mga minamahal, sa ating buhay na ito. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At bago tayo patuloy, mga minamahal, sa patuloy lamang kahabagan nating mga sa kapitulo ating pong gabi-labi the preacher gabubunyin sa dakong ito. Ako po yung nagpapupo ng pinakapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Dobling paggalang, pagbati ng magandang umaga sa ating pong beloved evangelist, Pastor Robert Estrada Almeda. Agad lagi po natin naalala ang mga balturo nila sa aral ating pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating pong mga minamahal na mga gawa sa dagong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyong mga po datihan man, sa mga bisita, kung mayroon man, o sa mga baguhan, sa ating mga kababayan, sa mga Facebook viewers po, minamahal, patuloy nakikisa sa atin, sa pagpuri sa mga Panginoon through Facebook Live. Isang mawapalang umaga po sa ating lahat, at muli ang pagbati ng Happy New Year po sa ating lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At bago tayo dumako sa ating regular announcement, mga minamahal, ay minsan pa natin, mga minamahal, na talagang pasalamatan ating mga Panginoon. Nalaman natin nung Miyerkules po, mga minamahal, na yung ating target, yung ating project po, mga minamahal, yung bagong generator, ay yung ating nilikom, yung kulang po doon na halaga, mga minamahal, ay pinrovide ng Panginoon. May isa tayong kapatid, mga minamahal, talagang hindi po pinunuan, mga minamahal, yung natitira po na halaga na kulang upang tayo ay makabili, mga minamahal. Kaya ngayon, mga minamahal, ay wala na po tayong nilikom about dyan sa ating pong project na yan, sa generator, mga minamahal, dahil talagang pinrovide ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, at sa ating mga kapatid na patuloy na sila ay nakikisa, sumusuporta ang Panginoon, na nakaalam lahat ng inyong pangailangan, ang siya pong magbabalik niyan million times, 3 times higit pa sa ating pangailangan. At yan po, mga minamahal, yung generator po na yan, sa mga hindi pa po nakaalam, mga minamahal, napakahalaga po yan, mga minamahal, dahil sa tuwing magkaroon ng power interruption, mga minamahal, ay at least tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. At yung ating target, mga minamahal, ay 10 kilovolt
ampere po, mga minamahal. Kaya compare doon sa dati po, mga minamahal, nating gamit-gamit, mga minamahal, upgraded po yan, mga minamahal, kahit ilang load po, mga minamahal, kumpara doon sa nauna, ay kayang-kaya pong i-hold, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamamahal pa yun, walang mahirap na bagay kapag bawat Kristiyano, mga minamahal, ay laging nakatuon ang puso at isip, mga minamahal, sa mga bagay na para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para sa kayusan ng kanyang iglesia, mga minamahal, patuloy lalakas ng lalakas ang ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay darako na po sa ating pong regular na announcement po, mga minamahal. Ang ating pong balagawain tuloy-tuloy po, mga minamahal, dinaraos po dito sa Mamarlaw Baybay, Along Palaming Road, mga minamahal. Ang ating pong midweek service tuwing Wednesday, nag-isa po ng 1:00 ng hapon, natapos na po ng 5:00 ng hapon din po, mga minamahal. Ang ating pong overnight prayer tuwing Friday, tulad kagabi, mga minamahal, nag-isa po tayo ng 9:00 ng gabi, natapos na po tayo ng 6:00 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service, mga minamahal, tuwing Linggo, nag-start po ng 9:00 ng umaga, natatapos na po 3:00 ng hapon. At itong bukas po, mga minamahal, ay first Sunday of the month po, mga minamahal. Amen. First Sunday rin ng bagong taon, mga minamahal. Amen. Ating pong Holy Supper, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kaya, mga minamahal, sa bawat isa atin, ay huwag po nating kalimutan tayo po makapag-alay ng ating pag-ayuno, tayo makapag-stain, maka-join po, mga minamahal, sa puri po, mga minamahal, upang nang sagawin talaga sa isang taon, mga minamahal. Imagine, ang 2020 po, mga minamahal, nung yan ay umentry, ay talagang maraming alingaw ng balita, mga minamahal, na talagang grabe, mga minamahal, yung puto po, minamahal, ng Bulkang Taal po, mga minamahal. At lalo itong pandemya po, mga minamahal, talagang alam natin at naranasan natin sa taong yan, mga minamahal. Ang grabe po, mga minamahal, na talagang ang kahirapan. Maraming nawalan ng trabaho, mga minamahal. Subalit, tingnan natin kung gaano kabuti ang Panginoon na iyang taon na yan, mga minamahal. Natapos, narito pa rin tayo sa tulong habag ng Panginoon. Nagkakasama, mga minamahal, nagkakais pa rin patuloy na pinag-iingatan, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. May mapalagpakan ba natin ang ating Diyos na buhay? Praise the Lord. Kaya sa mga nais, mga minamahal, na mag-stay in, makapag-alay ng ayun po, lagi pong open po, mga minamahal, ang bahay-sambahan ng ating pinakamamahal. Pero pumunta lamang po kayo dito, mga minamahal, upang po ay makapag-join po, mga minamahal. Praise the Lord. At yung ating pong Bible study, mga minamahal, tuwing Tuesday sa Barangay Tibag, tuloy-tuloy po yan, mga minamahal, sa ating pong Benitez residence po, mga minamahal, tuwing Tuesday, ang oras po, 2:00 ng hapon, natapos na po ng 5:00 ng hapon. At bawat banal gawain natin, mga Pinoon, ating pong daluhan, mga minamahal, dito lamang tayo regular na makapakinig ng salita ng mga Pinoon, mapag-usapan ang mga buhay, pinagpalang patutuon na nagpapalakas sa ating pananampalataya, mga minamahal, upang sabi nga ng Biblia, sino mang laging sumasagana sa gawain ng mga Pinoon, imposible, mga minamahal, na yan sa panahon ng problema, ng pagsubok, ay imposibleng hindi niya kayang mapaglampasan, mga minamahal, sa tulong habag ng ating Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, ay lahat ng bagay sa magitan ng ating Panginoon nagpapalakas sa atin, mapagtatagumpayan natin. Amen? Kaya tayo lagi lamang dumalo at huwag kalimutan ang maghayo, mag-follow up sa ating mga kapatiran, sa ating mga loved ones, sa katrabaho, kakilala, kaibigan. Patuloy nating i-share ang kabutihan ng Panginoon dahil lalong kailangan ng tao ang kaligtasan sa mga ganitong panahon po, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat muna magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Huwag po natin kalimutan yung 5 piso, 10 piso, idaan dyan sa maliit na box po muna sa ating mobile register information para yan sa patuloy pagsuporta sa gawin ng Pinoon through TV program. Marami po mga kaluluwa, ating mga kababayan na nailapit sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At
Kung tayo man minamahal, may mga katanungan, may mga gumugulo sa ating isipan tungkol sa ating pananampalataya, sa ating malapay noon, sa ministeryong ito, huwag niyo pong hayaan yan na hindi mabigyan ng linaw. Sa ating mga beloved sisters, kayo lumapit lamang po sa ating pong beloved Ate Divine, beloved daughter natin pong beloved early preacher dyan po sa Beloved Star Information. Handa po nila kayong paglingkuran. Sa ating mga beloved brothers po, maminamahal, dito po sa luhra na ating pong beloved ordinary preacher, lumapit lamang po kayo maminamahal. Mas mainam na bagay na kapag tayo ay pumaparito, ay walang anumang doubts po, maminamahal, at ating maipaabot ang ating pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At after po maminamahal ng ating pong closing prayer, may practice po ating pong beloved adults choir. At after po niyan, maminamahal sa ating mga beloved selected mimers po, maminamahal. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon sa ating mga beloved selected mimers po. May practice po kayo after po ng beloved adults choir po, maminamahal, dahil pinagpala po tayo sa kabagan ng Pinoon, ay meron po tayong muling iaalay na special number sa ating pinakamamahal na Panginoon bukas. Amen. At mamayang hapon, maminamahal, alas 6, sharp po, maminamahal, patuloy na tayo po ay pumunta rito na maaga sa ating practice po sa ating beloved youth and single choir. Mag-start po na alas 6 ng hapon po, maminamahal, mamaya. At sundan niya ng beloved Jesus Finest Generation Choir. After niyan, ay practice po tayo para sa special number ng beloved selected mimers, singers, and instrumentalists po, maminamahal. Ulitin po natin, maminamahal, may practice po ating po beloved adults choir after natin po closing prayer ngayong umaga. Sundan niya ng ating pong mga beloved mimers lamang po, maminamahal. At mamayang hapon ng alas 6 ang practice po ng beloved youth single choir, followed by Jesus Finest Generation Choir, at practice po ng beloved mimers, singers, and instrumentalists gabi po, maminamahal. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal Panginoon. May lay hands po bago tayo pumunta rito, maminamahal. Tayo po manalangin na sa ating kinupunong nariyan patuloy ang anointing natin pinakamamahal Panginoon. At kung wala na po, maminamahal, tayo po tumayong lahat, mga minamahal, tayo po darako na sa ating pong panapos na panalangin. Tayo magkaisang magpasalamat sa ating malapay noon na sa bawat mga gawain, mga minamahal, sa kahabagan lang ng malapay sa una dalangin ating mga pastor, sa may nagkabalikan ng mga beloved children, ng mga manggawa. Tayo patuloy, pinananagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat po na ng pinagpala sa buong magdamag, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At narito po ating pong beloved pastoral worker, ating po beloved brother Roger Talatayon. Amen. Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Praise the Lord. Tayo po ay magkaisa maminamahal na magpasalamat sa ating pinakamamahal. Narito po ating pong beloved pastoral worker, ating pong beloved brother Roger Talatayon. Amen. Amen. Praise the Lord. At tayo pong lahat minamahal ay sama-sama po minamahal. Manalangin po minamahal sa ating pagkatapos. O wala kailan Diyos, ay pinakamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Patuloy, mahal na Pinoon. Kapag magdamag, mahal na Pinoon. Panambahan, maraming salamat. Ang kayo po ay sinamahan mo, mahal na Pinoon. Mula simula matapos, mahal na Pinoon. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Patuloy, balaglangis mo, mahal na Pinoon. Sabat yugto na yung banalgawan ng mahal Pinoon. Maraming salamat, mahal Pinoon, sa paglangis, pagbasbas, mahal Pinoon, sa lahat ng iyong ginagamit, mahal Pinoon, mula po sa pagdala ng MC, mahal Pinoon, maging sa pagdala, mahal Pinoon, ng mga pag-awitan, mahal Pinoon, maging patuloy, mahal Pinoon, ang pakinggan, mga mabuhay na mapato, mahal Pinoon. Maraming salamat, mga kapatiran, mahal Pinoon, paano mo, mahal Pinoon, ang mga himala, mahal Pinoon. Maraming salamat, mahal Pinoon, may kalakasan sa amin, mahal Pinoon, maging mga pagdala, mahal Pinoon, ng mga awit, mahal Pinoon, Lord's Choir, mahal Pinoon, Children's Choir, mahal Pinoon, maging sa mga youth choir, mahal Pinoon, sa mga Chinese choir, mahal Pinoon, na patuloy, mahal Pinoon, ang iyong bala presensya, bungmus, mahal Pinoon. Maraming salamat, mahal Pinoon, maging sa katapatan, na mabigay, masamot handog, mahal Pinoon. Patuloy kayong magpasalamat, mahal Pinoon, lalo tigit sa iyong banal salita, mahal Pinoon, na patuloy may napakinggan, mahal Pinoon, sa mga ito, mahal Pinoon, upang patuloy, mga salita, mahal Pinoon, maging
matuwid ang bawat isa ayon, mahal na Pinoon. Maraming salamat, mahal na Pinoon. Kaya dalangin po kami sa iyo, mahal na Pinoon. Sa bang ito, mahal na patuloy kami ang habag, mahal na Pinoon, sa pag-uwi sa aming kanyang tahanan, mahal na Pinoon. Bawat kapatiran, mahal na Pinoon, patuloy mo kaming paghawakan, mahal na Pinoon. Gabayan, ingatan, mahal na Pinoon, sa mga daanan, sa mga sakyan, mahal na Pinoon. Ingatan mo bawat isa, mahal na Pinoon. Layo mo sa mga disgrasya, mahal na Pinoon. Kaya dalangin po kami sa iyo, mahal na Pinoon. Patuloy ka kumilos, mahal na Pinoon. Patuloy mo iparating, mahal na lahat iligtas sa pag-uwi, mahal na Pinoon. Kaya dalangin po kami sa iyo, mahal na Pinoon, sa lahat may mga kapatiran, mahal na Pinoon, na hindi po mahal na Pinoon nakadalo. Patuloy mo sila panghawakan, mahal na Pinoon. Patuloy mong gabayan, ingatan mo sila, mahal na Pinoon. Nasa araw ng bukas, sila po yung makadalo, makapili namin sila, mahal na Pinoon. Kaya dalangin po kami sa iyo, mahal na Pinoon. Patuloy sa araw ng bukas, kapag magdala, mahal na Pinoon, makaluha sa lugar na ito, mahal na Pinoon. Kaya dalangin po kami sa iyo, mahal na Pinoon, sa lahat, mahal na Pinoon. Patuloy mo ang paghawakan, mahal na Pinoon, maging kapayapaan sa iyong uwi sa inyong tahanan, mahal na Pinoon, pag-ibig, mahal na Pinoon. Kaya dalangin po kami sa iyo, mahal na Pinoon, sa pangkalatang panalangin ng mahal na pastor, anumang hadlang hindi magtagumpay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo, mga minamahal. We love you po, but our dear sis loves you more and more abundantly. Mag-ingat po tayo, mga minamahal.